Isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Handa na po ba tayong magpuri sa Lord? Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay magsisimula na sa ating pagpupuri sa Lord. Pero bago po yan, basahin ko lamang po. Ito pong sa Joshua, chapter 24, verses 14 to 15. Sabi po dito, "Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." So ito po ay makikita nga natin sa Book of Joshua kung saan ito din po ay challenge ni Joshua yung mga Israelites to make decision. Sino ba talaga yung kanilang sasambahin? 'Di ba? At talagang sinabi niya, challenge niya, iwaksi na nila yung mga sinasamba ng kanilang mga ninuno, kundi talagang magkaroon sila ng definite na decision sa kanilang mga puso na talagang sambahin ang nag-iisa at totoong Diyos. At sabi nga, anuman yung maging desisyon ng kanyang mga kasamahan, siya ay naging firm, nag-stand firm siya sa kanyang desisyon. Anuman yung maging desisyon ng mga Israelita, sabi nga niya, di ba, "As for me and my house, we will serve the Lord." Talagang nanindigan si Joshua na sa buong sambahayan nila, wala silang ibang sasambahin kundi ang nag-iisa at tunay na Diyos. Nawa, sa atin din pong mga tahanan ay talagang wala tayong ibang sambahin kundi ang ating nag-iisa at tanging Diyos. Amen po. Amen. Amen. Sige po, awitin po natin ito. Yan, makakasabay po ang lahat. And as we sing this song, tayo po ay talagang ilaan natin ang ating mga sarili sa pagpupuri sa Lord. We will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. Minsan pa po. Pwede po bang kabayan natin yung ating mga kapatid? As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. We will not bow to another God. We will have no other gods but you. We will not serve two masters. We surrender our lives to you.
have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day. And for the rest of our lives, we will serve the Lord. We will not bow to another God. We will have no other gods but you. We will not serve two masters. We surrender our lives to you. We surrender our lives to you. We will not bow. We will not bow to another God. We will have no other gods but you. We will not serve two masters. We surrender our lives to you. We surrender our lives to you. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His word from this day. And for the rest of our lives, we will serve the Lord. 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 Amen. Sabihin nga po natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Ayan, so talaga pong, ito yung pakanaisin ng bawat pamilya, bawat isa sa atin, na talagang tayo ay walang ibang paglilingkuran, pupurihin, kundi ang ating Panginoon lamang, Panginoong Jesus. Sige po, patuloy po nating awitan ng Lord. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory.
turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning Worship you, Lord. Panginoon, we just want to thank you, O Lord. Salamat po. Salamat po dahil kami ay naririto. Salamat po dahil kami ay malaya na nakakasamba sa iyo, O Lord. Malaya kaming ihayag ang aming mga papuri at pasasalamat sa iyo, O Lord. Alam po namin, Panginoon, maaaring maraming maging dahilan, Lord, na hindi kami talagang wholeheartedly makapagpuri sa iyo, O Lord. Maraming pwedeng humadlang, O Lord, sa aming pagsamba, O Lord. Or worst, maaaring may mga maging dahilan ng pagtalikod sa iyo, O Lord. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil naririto kami, Panginoon. At tulad nga po nung inawit namin, we decided to follow you, O Lord. Kaya naririto kami, Panginoon, at handa kaming sumunod sa iyo, anuman ang nais mong ipagawa sa bawat isa sa amin, O Lord. Kaya, Panginoon, dalangin nga po namin na ang bawat isa sa amin ay walang ibang naisin, Panginoon, kundi ang magpasakop at sumunod sa iyong mga salita, sa iyong mga utos, O Lord. At alam din namin, Panginoon, na itong desisyon na inilagay mo sa aming mga puso, ito hindi namin sariling kakayahan, kundi ito'y biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po. At naririto kami sa kalagayan na sama-sama kaming nagpupuri, niluluwalhati ang pangalan mo, O Lord.
Kaya nawa po, Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon, sa amin pong gagawing pag-aaral, pakikinig ng iyong salita, O Lord. At tunay na ang lahat po ng ito ay maisabuhay namin, O Lord. Maraming salamat po at patuloy na ikaw ay aming pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Yan, sige po. Kunin po natin yung ating mga Bible at buksan po natin sa aklat ng Judges o mga hukom. Chapter 2, verses 6 to 15. Yan, so tayo po ay magsasalita ng pagbasa. Ako po doon sa first 2 verses and then kayo, and then yung last 2 verses po ay magsasabay-sabay tayo. Sabi po dito sa verse 6, when Joshua dismissed the people of Israel went each to his inheritance to take possession of the land. And the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great work that the Lord had done for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110 years. And they buried him within the boundaries of his inheritance in Timnath-Heres, in the hill country of Ephraim, north of the mountain of Gash. And all that generation also were gathered to their fathers. And there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. And they abandoned the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt. They went after other gods from among the gods of the peoples who were around them, and bowed down to them. And they provoked the Lord to anger. They abandoned the Lord and served the Baals and the Ashtaroth. Sabay-sabay po tayo, verses 14 and 15. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and he gave them over to plunderers who plundered them, and he sold them into the hand of their surrounding enemies, so that they could no longer withstand their enemies. Whenever they marched out, the hand of the Lord was against them for harm, as the Lord had warned, and as the Lord had sworn to them, and they were in terrible distress. So blessed be the reading of God's Word. Makakaupo na po ang bawat isa. Ayan, happy anniversary sa bawat isa. Tayo ba ay excited? Yan, dapat excited tayo dahil ang bawat tayo ay nagse-celebrate ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So hindi ang church ay composed ng tao, hindi siya building o kaya itong lugar na ito, kundi ikaw, titigan mo yung bawat isa. Yan. Ikaw ay church. Yan. You are part of the church. Kaya as we continue to celebrate this, our 7th year anniversary, we are having our theme, yung discipling the coming generation. So napakahalaga nito kasi sa nakikita natin sa panahong ito, kung saan grabe ang nararanasan ng bansa, hindi lang ng bansa, kundi ng buong mundo. At dito sa Pilipinas, sabi nga, ngayon lang naranasan yung matindi na yung sa Cebu, no, na talagang maraming namatay na mga kabataan dahil sa mga sabi nga, stress o depressed o nabubuli ang mga kabataan, kaya dumating sa pagkakataon na sila ay lumaban na. Yeah? At nakaapekto yon dahil sa mga napapanood o nilalaro sa social media. Pero hindi lang yan. Marami ang kaganapan bakit dumating siya o yung mga batang ito sa ganitong sukdulan na pumatay. Yeah? So it's easy, parang napakadali ng pumatay ngayon. Nakakatakot na ang panahon. Kaya nga, tamang-tama yung tema natin, bago pa man nangyari yun, yeah? Talagang naroroon na yung ating tema na dalhin ito, discipling the coming generation.
Noong mga nakaraang linggo, tilalakay natin, unang-una, yung building faith at home. So napakahalaga na ma-build yung faith sa loob ng tahanan. Minsan sinasabi natin, ang discipleship o yung pag-aalaga para lumago ang isang kumilala sa Panginoon, dapat dalhin sa iglesia. Hindi. Kasi ako naranasan ko, hindi ako pumasok sa loob ng iglesia, pero lumago ako sa pananampalataya. When I was third year college, I get to know the Lord Jesus. Tapos I was heavily persecuted in our house, so hindi po ako nag-church. So saan ako lumalago? Sa loob ng eskwelahan. Yan, I was third year college din. Pero kayo, yung bawat isa na may mga magulang na mananampalataya, napakahalaga that we build our faith at home. Sabihin nga natin, build our faith at home. Yan. So, kaya yung tinalakay natin. Pangalawa, tinalakay natin ay yung passing on the baton of faith. So, hindi lang doon sa loob ng tahanan, kundi lalabas tayo para maapektuhan natin ang mga tao sa loob ng church para sila ay mapalakas at higit na makakilala sa Panginoong Jesus. So ngayon, darating tayo sa pagkakataon na pag-aaralan natin hindi laging smooth sailing ang ating pananampalataya sa Panginoon. Darating tayo sa pagkakataon nag-struggle tayo. Papaano ba ito sa ating pag-aaralan sa umagang ito? So, discipling the coming generation, aaralin natin yung talatang Judges 2:6-15. So, ano ang nangyari dito sa panahon na ito sa Judges chapter 2:6-15? Sabi nga kanina, kinanta natin, "As for me and my house, we will serve the Lord." Totoo ba ito sa buhay natin? Totoo ba ito? Nakikita ba natin ito sa pamilya natin? We keep on singing those songs, and yet this is not true in our house. This is not true in ourselves. Kailangan dumating tayo sa pagkakataon na, Panginoon, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaso ano nangyari sa panahon ng hukom? Sa Judges chapter 2:6-15, nagkaroon ng the generation that forgot God. So as an overview, may kita natin dito yung the conquest of Joshua's generation sa verses 6-10a and the coming of the next generation sa verses 10b-15. So ano ang kaganapan sa pagkakataong ito sa panahon ni Joshua? Nagbigay ng instruction ang Panginoon kay Joshua. Pero before that, hindi lamang kay Joshua siya nagbigay ng instruction. Dahil hindi si Joshua ang una kung mababasa natin sa Genesis, Exodus, at sa Old Testament o sa Pentateuch. So, lagi nagbibigay ng instruction ang Lord. So, ano yung instruction ng Lord? Sa mga bilang 33, 50 at 53. Nang sila'y nasa kapatagan ng Moab, sinabi na Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa mga Israelita. Sino ang kausap ni Moises? Ang Diyos. Ano ang instruction niya? Ganito ang sabihin mo sa mga Israelita. Pagkatawid ninyo ng Hordan, papuntang Kanaan, palayasin ninyo ang mga naninirahan doon. Durugin ninyo ang kanilang maribultong bato at imahing metal. Gibain din ninyo ang masambahan nila sa burol. Sakupin ninyo ang lupaing iyon at doon kayo tumira, sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang lupaing iyon. Yeah? So, yung mga Israelita, dumating sila sa pagkakataon, they were captured. Di ba? Nandun sila sa Egypt. Pero binigyan sila ng kalayaan. Di ba? Hanggang dumating sila, they passed through the Red Sea at naglalakad sila. Pero makikita natin doon ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Alam mo, ilang araw lang nila mapupuntahan yung promised land. Pero sa katigasan ng ulo nila, sabihin mo, katigasan ng ulo. Naturally, ang ulo matigas. Tama? Pero yung katigasan ng ulo na apektuhan ng puso. Dahil ang pusong maitim, ang puso kulay pula. Pero yung puso na maitim, nagdudulot ng katigasan ng ulo. Yan, sa katigasan ng ulo nila, humantong sila sa 40 taon na paglalakbay hanggang dumating sila at mapuntahan nila yung promised land. Yan. Kaya sabi dito, yung instruction ng Lord, yung mga idols doon, patanggalin nila, puksain nila, at sakupin ninyo ang lupaing iyon, at doon kayo tumira, sapagkat ibinibigay ko sa iyo ang lupaing iyon.
hindi naging madali ang para ma-receive nila yung promised land. They have to fight in their lives to have this promised land. Yeah. Tapos ano ang sinabi pa ng ating ng Diyos? Ito yung warning. Sa 55 to 56, ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nakatira doon, ang matitira ay magiging parang tinik sa inyong lalamunan at puwing sa inyong mga mata. Yeah? Yung ating isang kapatid dito, dahil natinik sa kanyang lalamunan, nagkaroon na siya ng phobia sa bangus. Yeah? Ang hirap niya pagka kailangan ka kumain ng saging. Pero hindi yun na sinasabi ng Diyos. Yeah? At puwing sa inyong mga mata. Balang araw sila ang gugulo sa inyo. Kapag nangyari ito, ano sabi ng Diyos sa kanila? Sila na makakatanggap ng lupang pangako. Sa inyo ko ipalalasap ang parusang gagawin ko sana sa kanila. Can you imagine? God has given them the promised land, but if they disobeyed, they themselves will receive the consequence for being disobedient. So, dumating sa pagkakataon, nagbigay na instruction ng Diyos kay Moises, pero pumanaw si Moises. Sa Josue 1 hanggang 3, ito ang bilin ng Diyos kay Josue. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing binibigay ko sa kanila, gaya na aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Hindi na bago. May pangako ang Diyos, lupang pangako. Nang panahon ni Josue, ito pa rin. Pero si Josue na ang makakapasok sa lupang pangako. Bakit? Nag-disobey si Moises eh. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, gustong-gusto ni Moises makarating sa promised land. Pero sabi ni God, hindi ka makakarating. Bakit? Anong problema? He disobeyed. Tapos ito pa ang pagsama ng Diyos kay Josue. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpapatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Can you imagine? Diba? Dinadala natin yung mga pangako na yan. Yeah, we carry it along ourselves. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, pero matigas ang ulo. Gusto natin, hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi tayo pababayaan, pero gusto natin mag-compromise. Pero hindi pa pwede sa Diyos yun. Kasi ang Diyos ay banal. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Tapos ano pa ang reminder ng Diyos kay Josue? Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Bakit sinabi ng Diyos yun kay Josue? Definitely, bilang tao, nandun yung nasasaklot ka ng takot. Pero nandun yung guarantee ng Diyos kay Josue, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yan ang instruction ng Diyos kay Joshua. At nung dumating sa pagkakataon, na unti-unti na nilang nasasakop yung lupang pangako, ito yung sinabi ni ng Diyos ni Joshua sa Joshua 24, verse 14. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Alam nyo, big deal sa Diyos ang idolatry. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, malaking tinik yan sa Diyos. Ayaw na ayaw ng Diyos
na ang kanyang mga anak ay sumasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Pero challenge ni Joshua ang mga Israelita. Sa verse 15, at kung ayaw nyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Hindi kasi pwedeng dalawa. Isa lang ang pwede mong paglingkuran. It's either God or yung kaaway. Hindi sasabihin nga, pwede hindi. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin, sabi ni Joshua, at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. So nagbigay, sa lahat ng pagkakataon, bago pa man kay Joshua, meron ng pagtipanan ang Diyos sa mga Israelita. So ano yung sinabi ng mga Israelita doon sa tinuran ni Joshua? Sabi niya sa verse 16, sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. No, no. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto, they remembered. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Nakita nila with their own naked eyes kung paano ang Diyos niligtas sila. Kaya sabi nila, we will worship the Lord. Pero anong nangyari? Nagkaroon ng pagsuway. Sabi sa Hukom 2:1-3. Mula sa Gilgal, nagpunta sa Bokwem ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Ang Diyos ang kumakausap mga sa Israel. Sinabi ko rin huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Sa halip ay gibain ninyo ang kanilang mga altar. Pero anong ginawa nila? Ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Ano ang kanilang response sa verse 4? Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag-iyakan ang mga Israelita. Kaya tinawag nilang Bokwem ang lugar na iyon at naghandog sila roon kay Yahweh. Humingi sila ng katapatawaran. Yung cycle of sin, naroroon. Nagkasala sila. Naglagay ng judgment ang Diyos sa kanila. Humingi sila ng tawad. At nandun din yung liberation ng Diyos sa kanila. Pinatawad sila. So sa pagkakataong ito, makikita natin sa pag-aaralan natin ang henerasyon ni Joshua at yung mga susunod na henerasyon kung ano ang pagkakaiba nila sa mga pagkakataong ito. The conquest of Joshua's generation. Sa verses 6:10 to 10a. Joshua's final days, so yung mga unang mga talata, nagbigay ng paalala si Joshua sa Israelita. At dumating sa pagkakataon ni si Joshua, siya ay sumama na sa piling ng Diyos. Dumating na ang pagkakataon na siya ay namatay. Sa Hukom 2:6, yan. Sabi sa verse 8, ang lingkod ng Panginoon na si Hosben, anak ni Nun, ay namatay sa edad na 110. Meron pa bang umaabot niyan? Baka pagka umabot niyan, di ba? Papangarapin mo pa bang umabot ng 110? Yan. Pero doon malakas pa rin naman si Joshua. Inilibing siya sa kanyang lupain doon sa Timnath Heres sa kabundukan Ephraim sa hilaga ng bundok ng Gaas. Yan. Ano yung sumunod? Ang mga Israelita, kinupkub nila, pumunta na sila sa mga lupang pangako kung saan ay
pinangako ng Diyos sa kanila. Yan, sa Hukom 2:6 at 7, sabi ito, umalis sila upang aangkinin ang lupain na nakalaan para sa kanila at naglingkod sila sa Panginoon habang nabubuhay si Josue at kahit namatay na siya, patuloy pa rin silang naglingkod sa Panginoon. Habang nabubuhay ang mga tagapamahala ng Israel na nakakita ng lahat ng kahangahangang ginawa ng Panginoon para sa Israel. Yan. So may kita natin dito, they took possession of the promised land. The people served the Lord during the time of Joshua, during the time of the elders. Yan. So nang mamatay ang mga, so yun ang nangyari sa kanila sa pagkakataong ito. Yan. Tapos anong sabi nila? Ang buong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. So yung henerasyon ng, yung lahat ng henerasyon na pumasok sa promised land, nakasama ni Joshua, sila ay namatay na. Yan. Yan. So yan yung, ang lalim, no, nalakip din sa kanilang mga magulang. So, makikita natin kung saan yung henerasyon na kasama ni Josue, sila yung nakakita ng mga miraculous acts of God. Doon, kasama sila sa crossing of the Jordan River, maging yung pagbagsak ng Jericho. At yung pinaka-experience nila, yung talagang they pass on the Red Sea, kita din nila. Kaso anong nangyari? Dumating sa pagkakataon na dumating na yung bagong henerasyon. The coming of the next generation. So, anong nangyari sa sumunod na henerasyon? So, itong mga henerasyon na to, hindi na sila, saan na sila nakatira? They grew up in the land of Canaan. Ano yung land of Canaan? Yun yung lugar na napossess nila. Diba? Pangako ng Diyos sa kanila, kubkubin nyo, at ito na magiging tirahan nyo. Kaso nagka-problema sila. Ang promise ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa kanila, ang instruction ng Diyos sa kanila, lipulin, walang ititira. I-capture, patayin, ibagsak, tanggalin ang lahat ng mga sinasamba nila. Pero they fall short. They disobeyed. Kaya during the time na doon na sila nakatira sa promised land, yung mga bagong henerasyon na to, surrounded na sila ng pagan cultures at na-impluwensyahan na sila. Kasi hindi nga nila nakubkub yung lahat eh. Meron nga lugar doon sa Dan eh, talaga struggle sila eh. Hindi nila talaga yung lugar ng Dan, sa ibang lugar sila dinala. Kasi hindi nila ma-capture. Yan. So, marami doon sa mga lugar na dapat ay sa kanila, hindi nila to na kuha. Yan. Kaya dumating sa pagkakataon, yung mga nauna sa kanila, wala silang direct experience ng kapangyarihan ng Diyos at yung katapatan ng Diyos. Yan. At hindi rin sa kanila na pass down yung faith and knowledge of God sa kanila. Yan. Hindi sila na-instruct. Di ba, yung promise sa kanila, dapat ituro mo yung salita, pero hindi. Kaya, itong mga bagong henerasyon, sila yung, they do not know the Lord. So, nag-fail sila of knowing the Lord. Hindi sila nagkaroon ng personal relationship about God, and hindi nila tunay o lubusang naunawaan yung katangian ng Diyos. Kaya doon nagpasimula yung spiritual decline at patuloy silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan doon sa lugar na nakapaligid sa kanila. So, kaya napakahalaga talaga yung mga nauna sa kanila, yung sabi ng Diyos sa kanila, instruction ng Diyos sa kanila na ituro, they neglect it. Kaya itong mga bagong henerasyon, hindi nila alam what they are
familiar sila doon sa mga nakikita nila sa kapaligiran. Kasi nga, hindi lang Israelita ang mga nandun. Nandun pa rin yung mga Canaan. So, hindi rin nila nakita yung works ng Lord, di ba? So, yung Exodus from Egypt, yung provision ng mana sa wilderness, wala pa sila noon. Kaya, di ba, merong mga sineselebrate na mga ano sa kanila, for example, yung Passover, siguro they witness it, pero hindi nila talaga lubusan. Bakit ba nila sineselebrate yun? Yan. Yung mga feast na yan, yung na kanilang sineselebrate. So, yung failure na ma-remember at saka maalala nila yung ginawa ng Diyos, yung works ng Lord sa Israel, nawala sa kanila. Kaya nga, they do not know the work of the Lord. So, ano ang nangyari sa kanila? Their apostasy in the Lord. Sabi sa Hukom 2:11 hanggang 13. Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at taglikod sa mga Baal. Kanilang tinalikuran ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sumunod sila sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila. At sila yumukod sa mga iyon. At kanilang ginalit ang Panginoon, kanilang tinalikuran ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at Astarte. So ano ba yung apostasy sa Biblia? Apostasy is the deliberate, willful turning from God. So, willful Okay. So, ibig sabihin, alam nila, pero tumalikod sila. Deliberate. And the faith once professed. Kasi kahit na sabihin na natin, hindi gaanong na ituturo ng magulang nila, they still somehow witness. Diba? Kasi lumalaki na sila kasama sila. Diba? Pagka may mga... So, they still witness. So, willful turning away from God and the faith once professed, representing rebellion against His authority and covenant. So, ayun ang apostasy in the Lord. And the new generation, they committed it. So, ano yung mga kasalanan na ginawa nila? They did what was evil in the Lord. They served the Baals. They abandoned the Lord. They provoked the Lord into anger. Yan. So, yung kasamaan dito, it refers dun sa yung dapat, yung commandments na binigay sa kanila ng Diyos, hindi nila ito sinusunod. Diba? Napakahalaga sa Diyos na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero patuloy silang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Patuloy silang, because they are surrounded by the gods of Canaan, those people, nasanay silang mag-worship sa kung ano ang mga sinasamba ng mga Canaanites. So, yung mga ginagawa nila, hindi ito na wawaglit sa mata ng Diyos. Ay makapangyarihan ng Diyos 24/7, alam niya yung mga ginagawa natin. Yeah. Kaya, ganun na lang yung maling ginagawa nila sa harapan ng Diyos dahil yung command ng Diyos na binigay sa kanila, hindi nila ito ginagawa. Kaya nga, sabi ko sa kanina, yung pag-ikot ng kasamaan sa buhay ng mga Israelita, nagpapatuloy. Diba? Yung nagko-commit sila ng sin, tapos yung oppression, pinapadala ng Diyos yung oppression. Diba? Para ma-realize nila, oops, nagkakasala ka. Diba? And they repented, and pag nakita ng Diyos na talagang lubos, taos ang puso ang kanilang paghingi ng pagtawad, nandoon yung deliverance ng Diyos sa kanila. Ayan. Ano naman yung patuloy silang naglingkod sa mga imahe ng Baal. So ano ba yung mga imahe ng Baal? Di ba? So yung mga imahe na yun yung mga Diyos-Diyosan ng Baal na talagang yung Baal,
yun yung Diyos-Diyosan na associated sa fertility, storms, and agriculture. So yun yung yun yung mga sinasamba nila para magkaroon sila maging maayos ang kanilang yung mga kababaihan, maging fertile, tapos yung storms at saka maging rich yung land nila. Yan. So ito, direct violation ng first commandment yun. Tama? Ano ba sinasabi sa first commandment? You shall? So, tapos ito yung pangangailangan nila, hinihingi nila yun sa Diyos na nakilala nila sa kapaligiran. Kaya nga, sa pagkakataon yun, yung worship nila sa Baal, nagkakaroon sila ng rituals, at kasama doon sa pagsamba nila, sa ritual na ginagawa nila, andun yung child sacrifice, tapos yung temple prostitution. Yan. So, yan yung ilan pa sa gawain o pagsamba kay Baal. So, talagang they turn away sa pagsamba sa Panginoon. Kaya sabi dito sa verse 12, itinakwil nila ang Panginoon ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yan. Sino ba ang Diyos na yun? Si Yahweh, siya ang Diyos na naging tapat kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. At maging kay Moises, maging kay Joshua. So patuloy silang tumalikod doon. At patuloy na gumawa ng pagkakasala. So sino pa ang Diyos na tinalikuran nila? Ang Diyos na siyang naglabas sa kanila sa Egypto. Di ba? It reminds them ng yung Exodus during the time when God delivered them from the Egypt. Yeah? Kasi hindi nga nila ito, they are not first-hand witnesses of what transpired during the time of deliverance. Di ba? Ang nakakita noon, ang huling nakita noon ay yung mga yung Joshua's generation. Yan. Tapos ano yung ginawa nila? Sinunod nila at sinamba ang iba't ibang Diyos ng mga tao sa paligid nila. Yan. So, sinamba nila yung mga, kasi nga, nandun sa Lacainites, hindi nila na sakop yung buong bayan. So, hindi mo di ba, ay, kaya ko yan na hindi mag-compromise. Pero hindi mo namamalayan darating sa point, nakikiayon ka na. Ha? Kasi, ang simple instruction of God, palayasin sila, hindi mo pinalayas. Ang simple instruction sa'yo sa Diyos, you obey, pero sabi, hindi, okay lang. I can't, a little compromise, and then I will, somehow, with that compromise, magkakaroon ng point na mabibin ko rin siya. Yeah? So, pwedeng gano'n, no? So, talagang nandoon yung dumating sa point na talagang yung mga Diyos na nakapaligid sa kanila, sinunod na nila. So, they followed the God yung Baal bilang Diyos nila. So, they committed yung spiritual adultery. Yeah? Kasi ang Israel, they are set apart as a holy nation. Diba? So, yun yung talagang andun yung pag-iingat ng Diyos sa kanila. Kaso, they disobeyed. At they bowed down to them. So, bowing down signifies worship and submission. Sabi ng Diyos, ako lang ang dapat mong sambahin. Pero dumating sa point, yung mga Israelita na nandun na, nakupkob na nila yung promised land with the Canaanites sa paligid nila, mas pinili nila na yun ang sambahin nila. So, ang sambahin nila, talagang galit na galit ang Diyos doon. When they bow down and worship and submit to the Baal and the Ashtoreth. So, andun na yung trust nila sa Diyos-Diyosa na yon. Kaya nga, nagalit ang Panginoon sa kanila. Ayun ang response ng Diyos sa kanila. Kasi, ano ang ginawa nila? Yung kasalanan at they rebel sa Diyos. Diba, may isip natin, rebellion lang ang mga sa tawag doon,
nagrarally sa Menjola. Ay, dati namin yung Menjola. Kita yung panahon na age namin eh. Sorry. Nagrarally doon sa Quezon City. Di alam. Kasi I am an activist. Kaya ang rally ko sa Menjola. So, pero we rebel to God when we sin and we worship other gods beside Him. Yan. So, andun yung lubos na galit ng Diyos sa kanila dahil sa ginawa nila. Yun dito makikita natin na sa pagkakataong ito, kinakailangan talaga yung mediator at saka yung pagliligtas ng Panginoong Jesus. Ini-introduce na dito yung pagliligtas ng, yung darating na pagliligtas ng Diyos na magre-reconcile sa sangkatauhan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa muling pagkabuhay. So, tandaan natin dito yung importance ng spiritual legacy. Diba? So, it is crucial for each generation na ma-pass down natin yung knowledge natin, yung experience natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin, kung paano ang Diyos naging tapat sa atin sa mga susunod na henerasyon. At kapag hindi natin ito nagawa, yung spirituality natin nagde-decline. So, minsan sasabi, ipapamana ko sa anak ko ang mga kayamanan na meron ako. Ipapamana ko sa anak ko ang mga kagandahan na mayroon ko ako. Kaso lang wala. Ayun. So, yun yung masyado nating pinaghahandaan. Pero tandaan natin, napaka-importante na yung legacy natin, ano ang iiwan natin sa mga susunod na henerasyon na darating pa sa atin. Kasi hindi naman tayo mananatili dito sa mundong ito. At makikita natin sa pamamagitan ng ginawa ng mga bagong henerasyon, new generation, pumalit ka sa Joshua's generation, yung danger of forgetfulness. So yung pag nakalimutan natin yung ginawa ng Diyos at yung kanyang katangian, ito ay magdudulot sa atin ng kawalan ng pananampalataya at pagsuway sa Diyos. So napakahalaga na patuloy natin laging maalala yung katangian ng Diyos at yung mga ginawa niya sa pamamagitan na mababasa natin sa salita niya. Kasi may danger ng forgetfulness. Ako may forgetfulness. Kaya kailangan patuloy nating, ang Bible, yung constant reading of the Word of God will remind us of God's goodness in our lives and God's working sa buhay ng mga tao na naroroon. So, napakahalaga din, kaya dumating sa point na itong bagong henerasyon, they do not know the Lord and the works of the Lord kasi yung role of parents and leaders sa panahon nila, hindi nila ito na-pass on, yung pananampalataya. So yung next generation, hindi nila nakilala ang Diyos. Kaya napakahalaga ng ikaw, magkaroon ka talaga, kung ikaw, sinasabi mo, nagkaroon ka ng tunay na pagkilala sa Diyos, dapat mag-grow ito. Yung love relationship with God, dapat magpatuloy. Yan. So, sino ba yung mga Israelita? Tandaan natin, Israelita, yun yung mga chosen people of God. Sila yung descendants of Abraham, Isaac, and Jacob na delivered from Egypt. At dinala sila sa Promised Land. Yan. So, dahil itinakwil sila dahil tinakwil siya ng mga ito, at naglingkod, di ba, nagalit ang Diyos sa kanila. Dahil itinakwil siya ng mga ito at naglingkod kay Baal at kay Astoret. Yan. So, they turn away from God from the they turn away from God by the Israelites. Kaya yung talagang napakahalaga ng pag-alala sa ginawa ng Diyos. Yan, dahil sa galit ng Diyos, ano nangyari? Ano response ng God sa mga Israelita? Sa mga hukom. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel. So big deal sa God yung ginawa nilang
pagkakamali. Sa atin, parang pagkakasala, okay lang, no? Compromise, a little compromise, okay lang. Pandaraya, okay lang. Hindi naman ako pinaparusahan ng Diyos. Konting kopya-kopya, having a relationship with someone who is not a believer, it's okay. Anyway, darating naman sa point na makakakilala siya sa Lord. Can you imagine? Anong difference niyan? Those people na Israelita na nagsipag-asawa ng Canaanites. Big deal sa Diyos. Sa palagay niyo, hindi big deal yan sa Diyos sa pagkakataong ito? Parehas lang yun. Alam mo, mas mabait pa ang Diyos sa ngayon. Buti nga, hindi pa tayo pinaparusahan ng todo-todo. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya dahil sa galit ng Panginoon sa Israel, pinabayaan niyang lusubin sila ng mga tulisan para samsamin ang kanilang mga ari-arian. Pinabayaan din sila ng Panginoon na matalo ng mga kaaway nila sa paligid at hindi nila makayanang ipagtanggol ang kanilang sarili. Yeah. God's righteous indignation due to Israel's disobedience and idolatry. Diba? Ito yung God's anger na talagang respond niya doon sa mga, yung nagkaroon ng kapagkakasundo sa Diyos pero hindi naging tapat. Kaya ito nagre-reflect yung seriousness ng sin na ginawa ng Israel as they turn away from the covenant established. Saan pa na-establish? From Mount Sinai pa. Kaya ano yung parusang ginawa sa kanila? He gave them to plunderers, they were plundered, they were sold to surrounding enemies, they were defeated by the enemies, and they were in terrible distress. Okay. So, they sold, di ba? He gave them to plunderers. Ha? So, talagang nandoon yung ibinenta sila. Yeah. Likely yung nag-plunder sa kanila, yung mga neighboring tribes and nations sa kapaligiran nila. Ayun yung mga Philistines, Moabites, and Midianites, na sila yung talagang madalas na nag-o-oppress sa Israel noon pa. Yan. Na kasama din yun sa Canaanites na dapat pinalayas nila. Yan. Kaso lang, dahil sa kanilang pagsuway, they sold into the hands of the enemies. Yeah. So they sold, nandoon sa pagkakataon na naging slave sila. Yeah, ng mga neighboring tribes and nations. Kaya they lost their freedom and autonomy. At hindi na sila makaresist kasi nga helpless na sila kasi wala na silang pagtulong na makukuha sa Diyos. Dahil sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan, sila ay hindi sumunod sa Diyos, sila ay naging matigas ang ulo. Kaya yung inability to resist yung enemies, ito yung direct consequence nila of their broken relationship with God. So yung ginagawa ng Diyos sa kanila ngayon, ito yung reminder na, meron tayong panakasunduan. Kaso you have disobeyed. Kaya yung disobedience nyo, it resulted in defeat. Kaya kapag nakikipaglaban sila, pinapatalo sila ng Panginoon tulad ng sinabi niya. Kaya labo silang nahirapan. Yun. So every time they fight the battle, natatalo sila. Kasi nga, matigas ang ulo nila. Kasi yung hand ng Diyos sa kanila, mabigat. Yan. Kaya tandaan natin, yung danger na idolatry is not just the worship of physical idols. Di ba during that time, physical idols, yung Baal and Ashtoreth,
but it can be anything that takes the place of God in our lives. Sino yung sa palagay mo na umaagaw ng place ng Diyos sa puso mo, na kung saan yun na sinusunod mo? So dapat maging vigilant tayo na ma-identify natin yon at ma-remove natin yon. Sa tandaan natin, merong modern day Baals. Isa sasabihin na, ito lang yung Diyos-Diyosan na dapat hindi natin sambahin. Pero merong modern day Baals kung saan makikita natin. Tingnan natin, ano ba yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba natin sa pagkakataong ito? Na minsan nakala natin, hindi ito nakakaapekto sa buhay natin, pero ito, ang mas matindi, social media, mga nakapaligid sa atin, yung mga kaibigan natin na naka-influensya sa atin, hindi natin na alam na, nako-compromise tayo. Kung babasahin natin sa 2 Timothy, ilan lang to sa modern day Baals o mga idols na pwede natin ginagawa na natin sa buhay natin. And we are not yet aware. Sabi dito sa 2 Timoteo 3:1-5, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, maibigin palalo, mayabang, di ba? Mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yung masyado ka lang gandang-ganda sa sarili mo, idolatry na yun. Yeah? Yung marami kang pera na talagang, ang yaman-yaman ko. Yeah? Ang dami-daming kong idolatry yun. Yeah? So at makikita natin dito, so anong nangyari? The generation that forgot God, may krisis. Kaya hindi yung krisis lang natin, yung Meralco pataas ng pataas. Ha? Hindi naman nababago yung ating paggamit ng kuryente pataas ng pataas ng pataas ng pataas. Ang alam ko, yung spaghetti hindi na bumaba. Diba? Tumaas na lang siya ng tumaas, katulad ng kuryente ng Meralco. Ha? Minsan parang gusto mo na lang mag-aircon kasi anyway, mataas na eh. Parang parehas din ng gastos eh. Pero electric fan pa rin. Ayan. So, the generation that forgot God, may krisis na nararamdaman natin sa buong mundo, pero mas matinding krisis na dapat nararamdaman natin bilang isang mananampalataya. Ano yun? Discipleship. Naririnig natin yan. The generation that forgot God, sila lang ba yun? O hanggang ngayon, nararanasan natin sa pagkakataong ito? O hindi mo nararamdaman na may krisis? Nararamdaman mo lang ang krisis dito sa mundo. Pero yung krisis na spiritual, wala kang pakialam. So, ano yung dapat nating pag-isipan? Thoughts to ponder. Who is supposed to disciple this present generation? And how are we going to disciple the coming generations when you do not actually know the Lord? That's the big crisis. Huh? Dapat talaga madisipulo yung present generation. Kaso paano madidisipulo yung susunod na direction, maging yung mga anak mo, at mga anak mo magkakaanak, at magkakaanak, at magkakaanak, ikaw mismo, hindi mo kilala ang Diyos. Paano mo tuturuan?
Ano ang ituturo mo sa kanila? Anak, dito, ganito, mag-aral ka mabuti kasi kailangan natin ng pag nag-aral ka, magkakaroon ng kayong magandang trabaho. Pag nagkatrabaho ka, yayaman ka. Pag yumaman ka, ay di ayos. Yun ba yun? Yeah. Pero hindi talaga yun. So ano ba yung disciple? Madalas natin napapakinggan yung word na term na disciple. Parang natutulili na tayo sa tenga. Ano ba talaga yung disciple na yun? So tanda natin, ang disciple is fundamentally a learner and follower who models their life after a teacher. Yeah? So, nagdi-disciple na rin. For example, nasa eskwelahan ka, yung teacher mo, nagdi-disciple sa mga estudyante niya. Di ba? Kasi, learner siya and follower doon sa nagtuturo sa kanya. Pero sa disciple, dito, gagamitin natin sa church, yung disciple, natututo at sumusunod sa teacher niya, kung saan ang tinuturo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ha? So, yung discipleship, it goes beyond para matuto ka. Acquiring knowledge. Tama yon, dapat kang matuto. Pero hindi ka lang dapat matuto, dapat sumunod ka, i-imitate mo at magkaroon ng transformation sa buhay mo na makamukha mo ang ating Panginoong Jesus. Daming dapat makamukha no? Pero tayo, bilang isang mananampalataya, when we undergo discipleship, our main goal is to obey God, to imitate Him, and to be transformed. Yung life natin, matransform. Nakatawangis ng ating Panginoong Jesus. That's the purpose why nagkakaroon tayo ng mga Bible study, nagkakaroon tayo ng mga pag-aaral. So saan ba nag-originate yung term na disciple? From the word matetes, meaning a learner or follower, emphasizing both learning and conformity to the Master's way of life. So, discipling the coming generations, tandaan natin, kasi problema yung natakal natin kanina Kailangan may solusyon tayo. Discipleship is important. It doesn't matter ay para lang sa mga bata, ay dapat para sa matatanda, para sa mga mga edad ko, hindi. All levels of life, kailangan must undergo discipleship. Discipleship is important, discipleship is non-negotiable, and discipleship is required sa bawat isa sa atin. So tandaan natin, ano daw ang discipleship? Engaging the next generation is a critical task for the Christian community. As it ensures the continuation of faith and the transmission of biblical values. So tandaan natin, yung ginagawa nating pag-aaral ng salita ng Diyos, ini-engage natin mga next generation, mahirap gawin yan. Pero kailangan gawin ng Christian community. Nagpapasimula sa loob ng tahanan. Kasi it ensures the continuation of faith and the transmission of biblical values. May kilala ako na-interview lang namin. May isa siyang course na kinuha. Ano ang course na kinuha niya? I'm not sure if medtech, no? Kaso lang, dahil walang magmamana doon sa kanilang business, wala siyang magawa kundi kumuha ng isang course na akma doon sa negosyo nila para matuloy yung legacy. Yeah. Ganun din dapat sa atin. Kailangan ma-continue yung faith and transmission of biblical values. The Bible provides numerous insights and directives. Yeah. So sabi nga sa Deuteronomy 6 verses 6 to 9, paalala sa atin, bakit ito binibigyan lagi natin ng diin? Mga Israelita nga ang tigas, masyado makakalimutin Very fresh pang mind yun. Ngayon, ang daming nakaka-apekto sa utak natin no? Multitasking, daming laman ng isip natin. Kailangan pa rin ng paalala. Sabi niya, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso.
Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ibig sabihin, yung role ng parents, siya ay magtuturo sa mga anak. So malaki ang hindi nagkamali ang Diyos na maging tatay ka. Hindi nagkamali ang Diyos para maging nanay ka, para ikaw ang manguna sa loob ng tahanan. So dapat ikaw mismo, ikaw yung nagdi-disciple sa loob ng tahanan. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa mga kamay bilang tanda, itali nyo sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay, at mga tarangkahan. Can you imagine? Malaki talaga yung role ng parents. Kung walang parents, yung guardian. Sabi para yun sa mga anak ko, hindi ganoon. Hindi yun ang design ng Diyos. So, sino ang accountable to disciple them? So, yung role of parents and guardians. Ano sabi doon? Kawikaan 22:6. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ano yung tinuturo niyo sa mga anak niyo? Nagbibigay ka ba ng panahon? O sarili mo lang ang iniisip mo? It's high time to think about it. God is serious. God hates sin. And God hates idolatry. So yung role ng parents, napakahalaga. And guardians. Church community involvement. Ito, iglesia. Efeso 4:11-13. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na mga ibanghelista, at ang iba mga pastor at mga guro. Yan yung mga regalo ng Diyos sa loob ng iglesia. Anong gagawin nito? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Hinirang, sino mga hinirang? Upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Kailangan patatagin. Si pastor laging nag-exercise, no? Para maging malakas. Nag-exercise na rin ako. Sa loob ng bahay, kasi night owl ako eh. Habang nagising siya, tulog ako. Pero sinasabayan ko siya pag-exercise sa loob ng bahay. Oy, totoo yun. Sasama kita minsan. Ginawa niya ito upang handa sa paglilingkod ng lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So yun ang role ng church every time we gather. Mentorship and leadership. 2 Timothy 2:2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So that's why we have this Bible study. Diba? Para yung mga susunod na mga henerasyon, they themselves will handle Bible study. Diba? We will mentor them, we will guide them, and then hindi sila magre-remain na paslit. Diba? Hindi sila magiging laging baby. Laging nakatsupon. Dapat dumating ka sa point na lumaki ka. Maging malakas ka. Cultural relevance and adaptation. Ano yun? Sabi sa 1 Corinthians 9:22, sa piling na mahihina, ako'y naging parang mahina rin, upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao, upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. While habang itong mensahe ng
pagpapahayag ng gospel, hindi ito mababago. Pero yung methods para ma-engage sa mga susunod na henerasyon, kailangan magkaroon tayo ng ma-adapt ito na relevant sa panahon natin. Yeah. And lastly, prayer and dependence on God. So, napakahalaga ng pananalangin. Sa lahat ng pagkakataon, we all have ditong church natin prayer na gathering, at napakahalaga kasi sabi nga prayer is the backbone of the ministry. Napakahalaga na we depend on the Lord, not to depend on ourselves. Kasi kung galing lang, pwede marami magagaling. Pero ang problema, sasamahan ka ba ng Diyos? Baka sabi ng Diyos, oops, palalo ka lang, ang yabang mo. So, kailangan nating dumepende sa ating Panginoon. So, sabi dito, ito na naman, paulit-ulit ako, no? Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Sino dito may dalang Bible? Church, Sunday worship, wala kang dalang Bible. Sino bang kinakausap natin? It's high time for us to bring the Bible. Every time we have our Bible reading, sino nagbabasa ng Bible? Alam mo, kita ng Lord yung ginagawa natin. If we truly love Him, dapat we worship the Lord, we read the Scripture, we love the Word. Kung sinasabing mahal natin, nakakilala natin ang Panginoong Jesus, kilala natin siya, mas nakikilala natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. So it's high time for us to read the Bible. Oops! Yeah. Puro ka scroll ng scroll sa social media. Yeah. Napagod na yung mata mo, tutulog na ako. Pero nag-scroll ka ba ng Word of God? Nagbasa ka ng Bible? Tapos sasabihin mo, Lord, prayer request, nangangailangan po ako. Nasa salita na ng Diyos yung pangako eh. Wala kang pananampalataya kasi hindi mo kilala at hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Wala kang pananampalataya kasi hindi mo siya nakikilala, hindi ka sa nagbabasa ng Bible. Kaya dito, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito, araw at araw nga, hindi ka makapagpabulay-bulay eh. Gabi pa. Sabi, Lord, napapagod na ako eh. Kulang ba yung 24 oras na nilikha ng Diyos para mag-create pa ng another 48 hours para sabihin mo, ito yung saktong oras sa isang araw? Para lang makapag-devotion ka? Hindi, di ba? Sapat ang 24 oras sa isang araw para ma-encounter mo ang Lord. Kaya lahat ng mga biyaya na pinagkaloob ng Diyos, dapat pagkasahin mo yan sa 24 oras. Huwag mo sasabihin, oops, I'm tired, Lord. Tomorrow na lang ako magde-devotion. Okay? I have so much to do with my school works, school projects, and even my business, and even my work. Sino ba nagbigay sa iyo ng trabaho? Sino ba nagbigay sa iyo ng negosyo? Sino ba nagkaroon ng pagpapala sa iyo para makapasok sa school? Eh bakit hindi mo babigyan ng panahon ng Diyos? Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Wala kang matupad kasi wala kang nabasa. Kung gagawin mo ito, uundad ka at magtatagumpay. Gusto mo umundad at magtagumpay. Puro yun lang, undad at magtagumpay. Pinakalimutan yung una. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa'yo.
magpakatagtag at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya manghina, dahil ako ang Panginoon na yung Diyos, ay sasayo kahit saan ka pumaroon. Amen? So in summary, the picture, may kita natin yung ginawa ng Panginoon ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. They conquered the promised land, and yet they remain unfaithful. The cycle of sin continues until today. Sana magising na tayo. Huwag na tayong maging tamad. Huwag na nating hayaan na dumating tayo sa matinding pagsubok na ibigay ng Lord sa atin para magmanikluhod ka, para lumapit ka sa Kanya. Minsan nagiging grabe lang ang lapit natin sa Diyos kapag antindi ng pangangailangan natin. Pero minsan, cycle of sin, kapag nasagot na yung pangangailangan mo, balik ka na naman. Paikot, ikot, ikot, ikot. Insanity. Kaya the conquest of Joshua's generation, they triumphed because they acknowledged God. And the coming of the next generation, they were in troubles because they abandoned God. In application, tanda natin, we need an action. Alam, makinig. Tama yan. Pero kailangan ka magigising at kikilos. Bawal ang tamad sa kaharian ng Diyos. Be a disciple. Magpadisipulo ka naman. Pinipilit ka, sinasabi mo, Kristiyano ka, ayaw mo mag-aral ng Word of God. Ang tanong, Kristiyano ka ba talaga? Parang allergic ka eh. Teka lang, ayoko niyan. Be a disciple and make disciples. Paano natin mapapasa yung truth from generation to generation, katulad ng kay Timothy? Si Timothy from his grandmother, from his mother Eunice, from his grandmother Louis, from his mother Eunice, hanggang kay Timothy, napasa hanggang sa mga susunod. Ikaw gusto mo yan, pero may ginagawa ka. Gising, mga kapatid. So as a challenge, let us stand. Let us continue to reflect before the Lord and ask forgiveness if you have been a covenant breaker and if you continually compromising as God's child. Reflect on ourselves, Lord, patuloy ba ako nagkakaroon itong cycle of sin? Panginoon, patawarin niyo po ako. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ask forgiveness if you have been a covenant breaker and continually compromising as God's child. Do you really understand the importance of discipleship? Are you now willing to be disciple and reach out for the coming generation to continue our faith in the Lord? Let us all stand and let us continue to come to the Lord. Ask for His forgiveness and repent for our sins. Let's pray this song. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our
turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Yes, continue to pray this song. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. We bow our We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. Make us humble. We turn our Turn eyes around. from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Give us clean hands, give us pure hearts. Give us clean hands. Oh God, we cry out. Give us clean hands. Give us pure hearts. Give us pure hearts. Give us clean hands. Oh God, we cry out. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, God. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands. Give us
let us be a generation that seeks. Enough, O Lord, of compromises. Enough, O Lord, of selfishness. Help us, Lord, to look forward, O Lord. Lord, to build a spiritual legacy, Lord, na talagang magbibigay ng kapurihan sa iyo. Lord, help us, Lord, to reflect ano na bang kalagayan ko sa harapan. Ano ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Knowing, Lord, that I myself confess, O Lord, na Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Lord, hindi po ito matatapos sa ganung kalagayan lang, kundi ang nais mo, makilala ka namin ng lubos, magpatuloy at magbahagi sa lahat, Lord, ng pinagkakatiwala mo sa buhay namin. Una sa pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, sa iglesia, at sa lahat pa, Lord, na inaalaw mo na mabahagi na namin ang salita mo at madisibo. Lord, we thank you, Lord, sa iyo pong biyaya, Lord. Help us, Lord, na hindi ka namin makalimutan. Lord, yung generation na nakalimot sa iyo, O Diyos. Lord, ayaw na po namin ito. Lord, gusto po namin na mas makilala ka namin ng lubos sa aming buhay. Baguhin mo po kami. Ayusin mo po kami. Linisin mo po kami. Ang aming isip, ang aming gawi, ang aming priorities. Lord, help us, Lord, that if we say we love you, Lord, makikita ito sa aming buhay. Kaya patuloy, Lord, na humihingi po kami ng tawad sa iyo. At tulungan mo po kami na makilala ka po namin ng lubos. Kaya salamat po, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila at itinataas sa araw na ito. Purihin ka magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Paano ba tayo na? Manatili po tayo nakatayo. So papasok na po tayo sa ika-8 taon. No? Ito pong mga weeks na to, itong mga Sundays na to, we are celebrating yung biyaya ng Panginoon, yung katapatan niya sa atin for 7 years. No po. So 7 taon na tayo. At ngayon po, ang temang dinadala natin ay discipling the coming generations. Nabalitaan naman po natin yung mga nangyayari sa mga eskwelahan. No? Mga elementary students, may dalang barel, may dalang panaksak. And then, before that, yung issue na mga estudyante tumatalon sa building, nagsusuicide, dahil nade-depress daw. Yung iba naman, maagang nag-aasawa. No? Kasi akala nila, pag nag-asawa sila, sasaya sila. Kaya ang dami rin cases dito sa, sad to say, number 1 ang San Pablo sa premarital sex. No? Marami pong nabubuntis na hindi kasal at batang-bata pa. At ang dahilan, malungkot sa bahay. Mga kapatid, kailangan po nating ipakilala ang Diyos. Kailangan po nilang malaman na may Diyos. At maging yung mga teenager ngayon, yung iba po nagtatrabaho na kailangan nating ipaalam sa kanila yung katotohanan na mayroong Diyos. Marami pong mga tao ngayon, iniisip nila hindi totoo ang Diyos. Kasinungalingan po yun. Malaking pandaraya yun.
Kung sa Senado nagagalit tayo dahil merong injustice, alam niyo po, ako po mas nagagalit ako pag may mga taong nag-iisip na walang Diyos. Kasi maski si Satanas, hindi niya naisip na walang Diyos. Si Satanas na yon. Pero ang tao nag-iisip walang Diyos. Can you imagine? Kaya po mahalaga ang disciple making. Discipleship. At ang discipleship nagsisimula sa tahanan. At ang discipleship, yung tinuro ni Lem, no? Nagsisimula sa bahay. And then yung tinuro ni Joanne, kailangan yung disciple making o yung discipleship ipapasa sa susunod na henerasyon. At ngayon po, ang diniscuss natin, yung discipleship hindi na ipasa. Kaya anong consequence? Pinabayaan sila ng Diyos. Gusto niyo po bang dumating yung henerasyon na ang Diyos pinababayaan tayo? The moment na ang Diyos walang ginagawa, magkakagulo-gulo tayo. Unti-unti sisirain natin yung bawat isa. Wawasakin natin yung buhay natin at yung buhay ng iba. Bakit? Kasi hindi makikialam ang Diyos. Pero alam niyo po, pag mayroong strong discipleship na nagsisimula sa bahay at ipinapasa, mananatili po na mararanasan natin yung biyaya at awa ng ating Panginoon. Amen? Magulo na yung paligid, pero kung sa pamilya mo, hindi ka magpapabaya. Kung sa local church natin, hindi natin papabayaan ng discipleship. Kung sa komunidad, kung saan nandun tayo, sinishare natin yung gospel, alam niyo po, mararanasan nila ang Panginoon. Amen? Kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Kaya lang, pag ginagalit natin siya, pababayaan tayo ni Lord. Pero dahil sa kabutihan niya, alam niyo, God is intervening. Nakikialam pa rin ang Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan. Kaya po mayroong church na nag-e-exist hanggang sa panahon natin. Kaya hindi pa tayo kinukuha ni Lord. Kasi tayo ang asin at liwanag ng sanlibutan. Amen? Pwede po bang itaas natin yung kamay natin as we continue to ask yung favor ng Panginoon? And I would like to declare, mayroong iisang Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sa lahat ng narito, ang Diyos po ang lumikha. At bagamat nagkasala ang sangkatauhan, nagplano ang Diyos ng pagliligtas. At nagkaroon ng kaganapan yung pagliligtas na yon nang dumating si Jesucristo. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo at pinatunayan na nagtagumpay ang pagliligtas sapagkat ang Panginoong Yesus, matapos siyang mamatay nung ikatlong araw, ano nangyari? Nabuhay siya na muli. At dahil buhay ang Panginoon, tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. Yes, maski kayo na nasa online, may the Lord bless you. And this is possible in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen and amen. Praise the Lord. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, Happy Anniversary. Happy anniversary! At magpapatuloy ang Gospel Coalition Church dahil may mission tayo. Ano ang mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, anong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Amen? Amen. Again, a round of applause sa Panginoon.
GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.